mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 1791 hanggang 1800. Kabanata 1791. Ito ay tunay na parada ng mga kampyon. Ang bawat puwersa ay mas malaki kaysa sa huli at ang bawat puwersa ay mas sinaunang kaysa sa hinalinhan nito. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanila noon. Ang pinakamahalaga, ang puwersa ay talagang nakakatakot, lalo na dahil dumating na ang lahat ng mga mandirigma ng gem list ni Erodia. Ang Column Aster mismo ay nakakatakot na, ngunit may mga tao rito na mas mataas sa kanya. Gaano kaya sila kalakas? Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay dumating na ang lahat. Magsisimula na ang seremonya ng pagpili ng alagad. Si Forlivia lamang ang inalok bilang isang alagad, na malinaw na bahagi ng plano ng Raisonian Samurais. Hindi nila ipinakita kung ano talaga ang planong iyon, ngunit halatang mayroon sila nito. Pagkatapos ng lahat, si Forlivia ay napakahusay. Siya ay kilala bilang isang henyo, tunay na isa sa 1,000,000 ng kanyang uri. Maging ang mga mandirigma sa listahan ng mga hiyas ay gusto niyang maging alagad nila para tunay niyang mailatag ang mga hakbang para sa kanilang kinabukasan. Iyon lang ang dahilan kung bakit napakaraming gem list fighters ang dumalo nang makita nila ang pangalan ni Forlivia sa imbitasyon. Gusto ko siyang kunin bilang alagad ko. Ano ang mga termino mo? Eloy, malamig na sabi ng Master of Thunder Palace. Sa kabila ng kanyang kalmadong tono, ang boses niya ay kasing lakas ng kulog. Ang daming tao na parang sisabog na ang eardrums nila. Pagbati, Ginoong Eloy. Simple lang ang terms namin. Gusto lang naming malaman kung ano ang handa mong ibigay bilang kapalit sa kanya. Ganon din sa lahat ng nandito. Isipin mo na parang auction. Ang sino mang magbigay ng isang bagay na pinakamahalaga ay makakakuha ng bata. Ginagarantiya rin namin pagkatapos mong kunin siya bilang iyong disipulo, makakaalis ka sa islang ito nang hindi nasaktan. Matapos pakinggan ang paliwanag ng organizer, lahat ay natauhan. Gumaan din ang pakiramdam ng karamihan sa kanila. Ang ilan sa mga mandirigma na medyo hindi gaanong sanay ay natatakot na sila ay tambangan kahit na nakuha na nila ang kanilang mga kamay kay Forlivia bilang isang disipulo. Gayunpaman, pagkatapos ng katiyakan ni Raisonia, naramdaman nilang wala silang dapat ipag-alala. Ang isang ligtas na pag-alis ay ginagarantiyahan para sa mga namamahala upang manalo sa Forlivia. Walang nakakaalam tungkol kay Raisonia noong una. Kung tutusin, ito ang grupong nagawang dukutin si Forlivia. Gayunpaman, alam ni Raisonia ang lahat tungkol sa mga dumalo. Kaya naman natitiyak ng lahat na kahit si Ina, na pinakamalakas sa kanilang lahat, ay maingat na natatahakin sa paligid ng Raisonia. Kaya naman, makatitiyak silang magiging ligtas sila kahit nakasama nila si Forlivia. Ginawa rin nitong mas patas ang buong kaganapan. Matapos dumaan sa mga patakaran, lahat ng dumalo ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano ang pinakamagandang bagay na ibibigay kapalit ng Forlivia. Lahat ng dumalo ay pawang big shots, kaya hindi sila kapos sa mga mamahaling bato at pera. Ang lahat ay depende sa kung sino ang may pinakamahalagang bagay bilang kapalit. Habang nagpapatuloy ang kaganapan sa pagpili ng disipulo, si Levi at ang iba pa ay naghahanap pa rin sa isla. Ang West Skylord at ang iba ay galit na naghahanap ng anumang bakas. Lahat sila ay kinakabahan, halos nasa lalamunan na ang kanilang mga puso. Maraming tao ang bumisita kay Levi habang nawawala si Forlivia. Si Zoe, halimbawa, ay patuloy na hinihiling sa kanya na huminto sa mga kalokohan at ibalik si Forlivia. Hinanap din siya ng mga Dragonite at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa panahong tulad nito, ang mga tanong na iyon ay mas lalo pang iniinis kay Levi.
Kung ang isang tulad ni Gerald ay dumating upang kotsain siya, si Levi ay talagang nakagawa ng pagpatay. Gayunpaman, ang tulong na hiniling ni Kaden ay nagpapatuloy na. Ang pinakamahusay na manlalaban mula sa The Cardinal Hall at Eragon ay papunta na. Binabantayan pa rin nila si Levi para kumilos muna sila at pigilan si Levi bago pa man mangyari. Panik. Si Levi ay basang-basa na sa malamig na pawis. Ito ay isang uri ng pagpapahirap na maging napakalapit ngunit napakalayo sa paghahanap ng kanyang anak na babae. Siya rin ay hindi kapani-pani walang nagkasala. Kung hindi niya pinayagan si Forlivia na pumunta sa The Cardinal Hall noong una, hindi ito mangyayari. Siyempre, ang Cardinal Hall din ang may kasalanan. Arg! Frustration na sigaw ni Levi. Kung may nangyari kay Forlivia, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Napakaraming tao ang nag-iisip na siya ay gumagawa ng isang malaking aksyon nang si Forlivia ay tunay na nawawala, ngunit si Levi ay talagang hindi mapakali sa oras na tulad nito. Kasunod ng emosyonal na kaguluhan, iniluwa niya ang matingkad na pulang dugo na tumalsik sa sahig. Nakuha namin. Guro, natagpuan namin ang isla. Nang maramdaman ni Levi na malapit na siyang masira, sa wakas ay dumating ang West Skylord na may dalang magandang balita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1792. Mga isla ng nasa Eastford. Dito mismo, sabi ng West Skylord habang minarkahan niya ito sa isang mapa. Tara na agad. Kunin mo sa akin ang pinakamabilis na paraan ng transportasyon na magagamit. Wala nang ibang gusto si Levi kundi ang mag-teleport ng diretso sa isla. Nakalulungkot, wala pa siya sa ganoong antas ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, inayos ng West Skylord ang isang supersonic jet para ipadala si Levi sa isla ng Eastford. Sa sandaling lumipat si Levi, agad na nakaalerto ang 4-Powerman. Bilisan mo, hanapin mo kung saan nagpunta si Levi. Kailangan natin siyang sundan. At saka, ipaalam sa The Cardinal Hall at Eragon Warriors na sundan kami. Agad na hinabol ng mga tauhan ng Cardinal Hall si Levi. Kung tutusin, hindi naman lihim ang destinasyon ni Levi. Ang mga hakbang na kanilang ginawa upang makuha ang impormasyong iyon ay hindi eksaktong maingat. Kahit saan pumunta si Levi, sinusundan nila. Isang layunin ang nasa isip ni Levi, maabot ang isla at iligtas ang Forlivia. Sa wakas ay nagsimula na ang seremonya ng pagkadisipulo. Lahat ng puwersa ay naglalabas ng kanilang pinakamahalagang bagay. Ipagpapalit ko ang isang top-class na diskarte sa digmaan, ang Plutonian War Technique. Napasinghap ang karamihan sa gulat sa tunog na iyon. Ang Plutonian War Technique ay isang napakalakas na hanay ng mga diskarte, at mahirap paniwalaan na handa silang ilantad ang kanilang mga lihim. Nagsisimula itong mawalan ng kontrol. Well, handa akong isuko ang baril ni Zeus. Nagulat na naman ang mga tao nang makita ang isang aktwal na baril ni Zeus sa harap nila. Ang baril ni Zeus ay ginawa mula sa isang bakal na meteorite at nabalitaan na kayang tumagos sa anumang bagay. Siguradong magdadala ito ng malaking kapangyarihan sa sino mang humawak nito. Mayroon akong isang kayamanan na mas mahalaga kaysa sa dalawang pinagsamang iyon. Nagsimulang ilabas ng lahat ang kanilang mga kayamanan na kapalit ng Forlivia. Ang bawat piraso ng kayamanan ay bawat hitsura ng higit pa sa may isip ng sinuman, at ang humahatak ng gulat mula sa mga nanonood. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Raysonia. Maliwanag, hindi ito ang mga kayamanan na nasa isip nila. Ang tunay na mandirigma ay hindi man lang nagtaas ng daliri, gayunpaman. Ang lahat ng puwersa sa paligid ng Erudia ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga trump card at ang seremonya ng pagkadisipulo ay nagsimulang masigla. Ang mga kayamanang pinapakita ay lalong nagiging mahalaga at naaagaw sana sa pinakaunang pagkakataon kung nasaan man sila sa labas ng islang ito. Ang mga samurai ng Raysonia ay patuloy na umiling. Wala pa rin silang nahanap na bagay na katumbas ng kanilang oras. Hayaan mo ako sa susunod. Si Aloysius, ang Panginoon ng Fairlake, ay tumayo. Kapalit nito, mayroon akong Blade of Frost. Ginawa ito mula sa 1,000 taong gulang na iceberg at higit na maihahambing sa sarili kong Sword of Thunder.
Bumunot siya ng bagong espada mula sa kaluban nito. Ang temperatura ay biglang bumaba at ang lahat ay nanginginig sa biglaang lamig na bumabalot sa kanilang mga buto. Ang samurai ng Reisonia sa wakas ay nagsimulang magbayad ng pansin sa paningin ng espada na ito. Sa wakas, nakarating na sila sa kung saan. Mayroon akong isang mahiwagang gamot na handa kong palitan na maaaring gawing rank 7 fighter ang sino mang regular na tao. Ang alok ni Hayden ang tunay na kumuha ng cake. Gaano kaya kakilakilabot ang gamot na iyon? Nagliwanag ang mga mata ng Reisonian samurais. Lalo silang naging interesado dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay tiyak na mas kapaki-pakinabang at hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Pero di nagtagal, nabaling ang atensyon ng lahat sa isang tao. Ang tao ay si Ina, na nagre-ranggo ng numero 11 sa listahan ng gem ni Erudia. Kakaiba siya sa ibang martial artist dahil gumawa siya ng mga mahiwagang pamamaraan. Kahit kalakas ang isang martial artist, mamumutla sila kung ikukumpara sa kanya. Hindi siya aabot sa pang-11 pwesto sa gem list kung hindi dahil doon. Siya lang ang walang nilabas. Nanatiling cool at collected si Ina habang sinulyapan ang katabi niyang alagad, na agad namang naglabas ng kahon na gawa sa kahoy. Ang alok ng aking master ay isang pinag-iimbot na kayamanan ng 5 Dragon Hill, the Thunderous Seal. Sabi ng alagad. Ang selyong ito ay kahawig ng sandata ng isang martial artist, na nagsilbi upang madagdagan ang kanilang mga kapangyarihan sa panahon ng labanan. Ang mga kayamanan ay talagang hindi kasing komplikado ng maaaring isipin ng isa. Sa katunayan, ito ay matatagpuan sa pang-araw-araw na buhay ng sinuman. Halimbawa, ang mga matatanda ay karaniwang gustong humingi ng mga pagpapala at bumili ng maliliit na souvenir na sinasabing nagpapataas ng swerte. Ito ay ang parehong konsepto, maliban sa Thunderous Seal ay para sa paggawa ng pagpatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1793. Pagkatapos ay tumingin sa paligid sa karamihan, sinabi ng disipulo, ang Thunderous Seal ay naglalaman ng isang hampas ng langit na kidlat na maaaring magsimula ng chain reaction. Kahit ang rank 7 fighters ay hindi ito makontrol ng maayos. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimula ang lahat ng sumigaw tungkol sa selyo. Ang Thunderous Seal na iyon ay mas malakas kaysa sa Diyos ng kulog ni Zarain. Ang kanyang kidlat ay gawa ng tao at puro pinsala. Gayunpaman, ang Thunderous Seal ay naglalaman ng Heavenly Thunder, na nasa ibang antas. Naramdaman ng mga tao na tumibok ang kanilang puso nang makita ang Thunderous Seal. Ang mga salita ng disipulo ay karaniwang gumagamit na ang Thunderous Seal ay maaaring patayin ang karamihan sa naroroon doon. Kung ito ay nasa mga kamay ng isang taong may sapat na kakayahan, tulad ni Ina, maaari silang ipagsapalaran na mapatay. Kahit na nasa kamay lang ito ng isang rank 7 fighter, madali nilang hamanin ang isang gem list warrior. Maaari pa nilang hamanin si Ina mismo. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng ganoong regalo? Ang mga tao ay nagsimulang tumitig sa Thunderous Seal na may gutom na mga mata. Gaano ako kalakas kung akin iyon? Nagsimulang kumikinang ang mga mata ng Reisonia samurai nang makita ang Thunderous Seal. Iyon ang ginawa nilang pain. Mahuhulaan ng lahat ang kinalabasan ng kaganapan matapos kunin ni Ina ang Thunderous Seal. Siguradong ibibigay ang Forlivia kay Ina nang walang pag-aalinlangan. Isang tao mula sa Reisonian samurai ang sumulong upang tumanggap ng Thunderous Seal. Kinailangan nilang suriin muli ang integridad nito sa likod ng entablado kasama ang lahat ng iba pang mga armas at regalo na iniaalok. May isa pang mabilis na aspeto ng kaganapan na naging dahilan upang makalimutan ang lahat ng mga Reg Along na iwan nila. Dahil ang mga resulta ay nakabatay sa kung sino ang nag-alok ng pinakamahalagang regalo, ito ay tila isang patas na desisyon. Kaya, hindi man lang nila iniisip ang katotohanan na maaaring kunin ng Reisonian samurai ang lahat ng kanilang mga regalo. Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking grupo ng mga mandirigma ay hindi nagagawa ng isang kaiyahiyang bagay, hindi ba? Nakalulungkot, mali silang lahat. Ang orihinal na plano ng Reisonian samurais ay nakuha ang lahat ng mga Reg Along inaalok. Ang mga kayamanan na dinala ng bawat grupo ay nailipat na.
Tanging ang Thunderous Seal na lang ang natira. Umalis ngayon. Matapos makuha ang Thunderous Seal, nagsimulang maglakad palabas ang Raisonian Samurai. Ikaw, umalis ka na lang pagkatapos paalisan ang batang ito, utos ng kanilang pinuno. Maghintay. Nag-swipe siya ng sariwang dugo sa mukha ni Forlivia. Tuluyan ng kinaladkad si Forlivia papunta sa harapan. Nagsimulang kumalma ang lahat nang makita si Forlivia. Maging si Ina mismo ay hindi masyadong nag-iisip ng mga bagay-bagay. Pakihintay lang sandali. Iaanunsyo namin ang mga resulta sa ilang sandali at ibabalik din ang mga regalo ng lahat. Matapos makakuha ng siguradong sagot, nakaramdam ng panatag ang karamihan. Wala silang kahit kaunting bakas na lahat ng kanilang mga kayamanan ay kinukuha. Wala man lang Raisonian Samurai na nakikita sa venue. Ang kanilang mga plano ay ganap na naisakatuparan. Una sa lahat, mag-iimbita sila ng isang grupo ng mga pro fighter dito at pagkatapos ay kunin ang lahat ng kanilang treasured na armas. Pagkatapos noon, unti-unti na nilang ilalabas ang kinaroroonan nila kay Levi para sumugod siya rito para iligtas ang kanyang anak. Pagkatapos, aalis sila at darating si Levi upang labanan ito kasama ang lahat ng mga mandirigma na naruroon. Ang kanilang huling layunin ay muling likhain ang insidente sa Paradise Villa, na kung saan ay patayin silang lahat at pagkatapos ay i-frame si Levi para dito. The way things were going, baka hindi na nila kailangan i-frame si Levi. Baka mapatay niya talaga silang lahat dahil sa sarili niyang galit. Kahit bugbugin si Levi, madadami ang magkabilang panig. Pagkatapos lamang ay magpapadala sila ng kanilang sariling mga tauhan upang paalisan ang lahat. Ano man ang mangyayari, ito ay magiging isang tunay na malaking hit sa pamayanan ng martial arts ng Erudia. Si Erudia ay seryosong maaapektuhan pagkatapos ng parehong mga pangyayari, at ito ang magiging perpektong sitwasyon para sa Raisonian Bushido. Bukod doon, nag-imbita sila ng mga mahahalagang organisasyon mula sa lahat ng dako maliban sa Raisonia. Simple lang ang kanilang layunin, bukod sa maalis ang mga puwersa ni Erudia. Maaari rin nilang patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato at maalis ang lahat ng organisasyon ng iba pang mga bansa. Sa ganoong paraan, sa wakas ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay si Raisonia. Iyon marahil ang tunay na motibo sa likod ng tinatawag na seremonya ng pagkadisipulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1794. Ginawa nila ang lahat ng problemang ito upang kidnapin ang Forlivia at tipunin ang lahat ng mahahalagang organisasyon ng Erudia at ang mga nakapaligid na lugar nito ay gamitin sa isang dahilan lamang, ang kamay ni Levi para sirain ang Erudia at ang mga komunidad ng martial arts ng ibang mga bansa. Kailangang purihin ang mga detalyadong plano. Pagkatapos ng lahat, matagumpay nilang nalinlang ang lahat ng naroon. Halimbawa, si Ina, na nakaupo at matiyagang naghihintay sa kanyang alagad sa kanyang upuan. Ang balita na natagpuan ng West Skylord ay tusong inilabas din nila. Nais nilang magkita sa wakas si Levi at ang mga katulad ni Ina para sumiklab ang digmaan. Pagkatapos, talagang magagarantiyahan nila ang pagbagsak ng lahat. Kung namatay si Levi sa labanan, aalisin ng Raisonian Samurai ang sinumang naroon pa rin. Siyempre, mas mabuti kung hindi mamatay si Levi. Maaari nilang isulat si Levi bilang isang demonyo ng kanilang sariling disenyo. Matapos makuha si Levi na makipaglaban sa iba pang mga mandirigma mula sa Erudia, talagang magkakaroon sila ng epekto sa komunidad ng martial arts ng Erudia. Lumipas ang ilang minuto. Nakaalis na ang Raisonian. Tanging ang mga tauhan ni Ina, ang iba pang mandirigma, at si Forlivia, na basang-basa sa dugo, ang naiwan. Nakatanggap lang si Levi ng bagong impormasyon mula sa West Skylord. Ito ay isang serye ng mga larawan. Nakalarawan sa kanila si Forlivia, nababalot ng dugo na dilat at nakakaawa ang mga mata. Naramdaman ni Levi na naging apoy ang dugo sa kanyang mga ugat nang makitang ganoon ang pakikitungo sa kanyang anak. Malapit nang sumabog ang mga ugat sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit. Naging maputik ang kanyang aura na may intensyong mamamatay tao at naramdaman ito ng lahat. Ang pamamanhid ay bumangon sa kanilang mga katawan mula sa kanilang mga paa sa takot.
Nagsimulang kumikinang ang mga mata niya para bang nagiging demonyo na siya. Lahat ng nasa helicopter ay natakot. Natakot na sila kung sumabog si Levi, lahat sila ay nagdurusa sa kanyang galit. Tama sila na matakot, dahil si Levi ay talagang mas galit na galit kaysa dati. Ang galit ng isang ama ay isang bagay na hindi dapat maranasan ng isang tao. Bumalik sa isla, 10 minuto pa ang lumipas. Umalis na ang lahat ng organizers ng seremonya. Noon lang naramdaman ni Ina na may mali. Pumunta ka at tingnan mo. Parang umalis na silang lahat, utos ni Ina. Sa wakas ay nagising ang karamihan sa ingay ng utos ni Ina at napagtantong may mali. Pagkatapos suriin ang backstage, lahat ay dumating sa parehong pagkaunawa. Ang mga Raysonian ay tumakas lahat, at dinala nila ang mga mahalagang kayamanan ng lahat. Wala man lang silang naiwan kahit isang buhok. Ang mga Raysonian ay ganap na nawala ng walang bakas. Sumigaw si Ina, itigil ang paghahanap. Nakaalis na sila at malamang sobrang layo na nila ngayon. Sinubukan lang niyang maramdaman ang enerhiya ng Thunderous Seal, ngunit wala siyang naisip. Nangangahulugan lamang iyon na ang mga Raysonian ay napakalayo na. Gayunpaman, nanatiling nakamamatay na kalmado si Ina. Wala siyang nawala. Kahit nawala na siya ng Thunderous Seal, mayroon siyang Forlivia. Isama mo siya sa amin. Aalis na kami, utos ni Ina. Lumakad pasulong ang mga disipulo at isasama na sana nila si Forlivia. Maghintay. May biglang sumigaw. Ina, parang hindi tama. Niloko lang tayo ng grupong iyon. Nawala sa amin ang lahat. Tama iyan. Lahat tayo ay kinuha ang ating mga kayamanan, kaya hindi tama na kunin mo siya para sa iyo, hindi ba? Ang mga tao ay nagsimulang tumingin kay Ina pababa. Nanlamig ang kanyang mga mata. Ano ang kinalaman niyan sa atin? Oo. Ano ang kinalaman natin sa anumang bagay? Kayo ang nawalan ng mga gamit. Hindi naman kasi natin sila kinuha. At saka, ipinagpalit namin ang Thunderous Seal para sa Child Fair and Square. Ikaw. Natahimik ang mga tao. Hindi na nila alam ang sasabihin. Upang maging patas, si Ina ay hindi nagkamali dahil sa kanilang mga bagay na ninakaw ay walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay medyo awkward. Nakuha ng lahat ang kanilang mga kayamanan na ninakaw mula sa kanila, ngunit si Ina lamang ang umalis ng hindi nasaktan. Imposible iyon. Hindi ka aalis kasama ang batang ito. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao habang hinaharangan nila ang kanyang paglabas. Sino ang nangahas na umalis kasama ang aking anak? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1795. Isang boses ang bumungad sa kanila. Niyanig nito ang eardrums nila at naging dahilan ng pagring ng kanilang mga tenga. Ang mga mahihinang individual sa gitna ng karamihan ay nagsimula pa ring umubo ng dugo dahil sa sobrang tindi. Tumayo ang lahat sa pagkabigla, kabilang ang mga nagtanong sa kanya na manlalaban sa listahan ng gem. Parang natahimik ang lahat. Snap! Boom! Bang! Isang figure ang bumaril mula sa itaas at dumapo sa bubong ng auction hall. Ang lupa mismo ay yumanig sa lakas ng kanyang paglapag. Ang mga tao ay nanginginig sa kanilang mga paa. Pagkalapag niya, ang unang ginawa ni Levi ay sunduin si Forlivia. Sinimulan niya itong tingnan at nakahinga lamang siya ng maluwag matapos matiyak na hindi siya nasaktan. Kahit gamaan ang pakiramdam, pilit niyang pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis na humabol ang mga kampa ni Levi. Bantayan mo siya. Dinaanan ni Levi si Forlivia sa kanila bago lumingon kay Ina at sa iba pa. How dare ang anyone sa inyo ay maglagay ng daliri sa aking anak? Kumulog siya. Wala ni isa sa inyo ang aalis ng buhay. Lalo siyang nadismaya sa puntong ito. Galit na galit siya. Nakakatakot siya. Iyan ba ang Callum Astor? Ang ilang mga tao ay nagawang malaman kung sino si Levi ay batay sa kanyang aura lamang. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay walang sino man sa inyo ang aalis ng buhay. Dapat mamatay ang sino mang nakibahagi dito. Namula ang mga mata ni Levi na may intensyong pumatay. Nagsimulang maramdaman ng karamihan ang napakalaking pressure mula sa kanya.
Maging ang mga mandirigma ng gem list ay nagsimulang makaramdam ng pananakot. Akala nila noon, ang Callum Astor ay isang baguhan lamang na ang kakayahan ay malamang na malayo sa kanila. Ngayong nasa harapan na siya ng mga ito, masasabi nilang hindi siya mahina kahit kaunti. Teka, Callum Astor. Please hear us out, may sinubukang magpaliwanag. Gayunpaman, dumating lang si Levi at walang ideya sa nangyari noon. Wala siyang anumang paraan para malaman ang totoong plot sa likod ng seremonya. Para sa kanya, ang mga taong nag-organisa ng auction na ito at kumidnap kay Forlivia ay tiyak na kabilang sa karamihan. Alinmang paraan, papatayin niya silang lahat. Patayin lahat dito. Agad namang nagtaas ng kamao si Levi. Agad siyang hinarang ng rank 7 fighters na nasa harapan niya. Boom! Ang problema lang ay sobrang lakas ng suntok ni Levi. Isang suntok mula sa kanya ay sapat na upang magpadala ng mga pagyanig sa isang malawak na magnitude. Para siyang sumusuntok sa lakas mismo ng grabidad. Agad na pinalipad ang mga mandirigma matapos dumura ng dugo. Napakabilis ng lahat na hindi man lang namalayan ng iba ang nangyayari. Nagsimula na naman si Levi sa pagkontra. Ang maliit na bulwagan ay napuno ng isang cacophony ng lahat na nakikipagtulungan laban kay Levi ng sabay-sabay at gayon pa man ay dinurog niya na parang siya ay isang tangke. Ang mga dingding ay napunit na dahil sa mga taong pinalabas. Kahit na lahat ng lumahok ngayon ay kahit isang rank 7 fighter, hindi sila kalaban ni Levi. Para siyang si Satanas, na lumalabas sa impyerno. Mahirap isipin na may makakapidyo sa kanya. Hindi nagtagal, kalahati na lang ng mga mandirigma na sumugod para pigilan si Levi ang naiwan. Kahit na lahat sila ay mga propesyonal, hindi nila mapigilan ang isang galit na galit kay Levi Garrison. Pwede ba siyang isa sa mga alagad ni Cyrus? Siyempre siya. Alam kong hindi siya ganoon kalakas ng walang dahilan. Kaya talagang alagad siya ng maapoy na demonyo. Matapos maobserbahan si Levi na nakikipaglaban sa kanya, sa huli ay naisip ni Ina ang kanyang mga diskarte. Kahit na tila simpleng sipa at suntok ang lahat ng galaw niya, pawang mga pamatay na galaw ni Cyrus. Bawat suntok at sipa ay naglalaman ng pinakamalakas na puwersa at gumagalaw din sa sobrang bilis. Walang puwersang mas malakas sa mundong ito kaysa sa bilis mismo. Iyon ang gist ng martial arts. Matapos pasimplehin ang bawat masalimuot na galaw doon, ang lahat ay kumulo sa bilis at lakas. Si Levi ay mas malakas kaysa sa lahat at mas mabilis din siya kaysa sa lahat. Kaya naman mabilis niyang pinaalis ang lahat. Ito rin ang buong ideya sa likod ng hindi nababasag na puwersa ni Cyrus. Hindi natin hahayaang umalis ang lalaking ito ng buhay. Si Ina at ang iba pang nagtanong sa kanya na manlalaban sa listahan ng gem ay nagkatinginan at nakita ang nakamamatay na kinang sa mga mata ng isa't isa. Hindi nagtagal, naalis na ni Levi ang lahat maliban sa tanong na siyam na manlalaban na nirerango sa listahan ng gem. Magsisimula na ang labanan sa pagitan ng pinakamalakas na kalaban. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1796. Kahit na halos wala na sa isip si Levi sa galit, naging madali pa rin siya sa kanyang mga kalaban. Nasugatan lamang niya sila ng husto, ngunit hindi niya pinatay sa malamig na dugo. Kung tutuusin, kailangan pa niyang magtanong tungkol sa tunay na salarin sa likod ng pagkidnap kay Forlivia. Mga guro, kailangan ninyong talunin siya. Siya ay halos walang kapantay. Nagsimulang tumawag ang mga tao sa sahig. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay nasa balikat ng mga mandirigma ng gem list na ito ngayon. Siyempre, nasa ilalim sila ng impresyon na kung gaano kalakas si Levi, hindi niya kayang talunin ang mga tanong na manlalaban sa listahan ng gem. Sa kabila ng lahat, nasa pinakababa pa rin siya. Kahit gaano pa siya kalakas, siguradong matatalo siya ng mga tulad ni Hayden at Aidan. Ito ang opisyal na ranggo ng Cardinal Hall at hindi basta-bastang listahan. Ito ay hindi bababa sa 79% na tumpak. Kaya ko siyang patayin mag-isa. Tumayo si Callan. Nakarangk ako sa harap niya kung tutuusin. Hindi niya ako matatalo kahit anong mangyari. Huwag para. Bago pa matapos ni Ina ang kanyang pangungusap, sumugod na si Callan. Galit ng dragon. Agad na umatake si Callan gamit ang pinakamalakas niyang galaw.
Ang buong auction hall ay nawasak sa lupa. Bumaha ang kanyang kapangyarihan kay Levi. Nagsimulang umikot si Callan at naging isang higanteng dragon na handang sumugod kay Levi. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nasa top 9 sa listahan ng gem. Biglang napangiti si Levi. Sa isang suntok, agad niyang pinunit ang energy field ni Callan. Dama po ang suntok na may malakas na putok kay Callan. Agad siyang lumipad at bumagsak ilang kilometro ang layo. Huwag mo siyang maliitin. Siya ay isang disipulo ng Fiery Demon mismo kung tutuusin. Siya ay praktikal na patungo sa pagiging aktwal na demonyo. Kailangan nating salakayin ng sabay-sabay. Ang iba pang mga mandirigma ay nagsimulang tumawag para sa sandaling makita nila kung ano ang maaari niyang gawin. Lahat ng mga mandirigma mula sa listahan ng gem ay biglang bumangon. Eloy, Lord of Thunder Palace. Aloysius, Panginoon ng Fair Lake. Hayden, Panginoon ng Hades Palace. Tumayo silang lahat, handang humarap kay Levi. Bukod kay Ina, sabay-sabay na tumakbo ang 7 pang mandirigma papunta kay Levi. Grand Thunder Strike. Sword of Thunder. Talon ng Kamatayan. Ang 7 mandirigma sa listahan ng gem ay nagsimulang magtrabaho ng sama-sama at pinakawalan ang kanilang mga nakamamatay na diskarte kay Levi. Buong-buo nilang tinatakan ang anumang espasyo at siwang na ginamit sana ni Levi upang makatakas. Kinailangan niyang harapin ang mga ito. Sabay-sabay na pinakawalan ang 7 pamatay nilang galaw. Walang na makaligtas si Levi sa kanila, lalo pat harangin ang paraan ng sinuman sa kanila. Papatayin ko kayong lahat. Si Levi ay sumigaw sa galit, ang kanyang mga mata ay halos nagliliwanag sa apoy. Ibinagsak niya ang kanyang kamao gamit ang pinakamalakas na suntok na naimbak niya mula nang magsimula ang laban. Isang suntok para patayin silang lahat. Sa isang nakakabinging boom na sumabog sa eardrum ng lahat, nabasag ni Levi ang sound barrier. Sa suntok na iyon, sumunod ang isang malaking bakas ng hangin. Parang isang supersonic jet ang lumilipad, ang suntok ni Levi ay bumasag sa sound barrier at nagpaputok sa kanila. Sa isang suntok lang, nalagpasan niya ang lahat ng 7 nakamamatay na diskarte. Ang Sword of Thunder ay naputol sa kalahati ng isang malakas na snap, gayon din ang Blade of Death. Isa-isang sinuntok palabas ng hall ang 7 gem list fighters. Tinalo ni Levi ang nagtanong 7 mandirigma ng gem list sa isang suntok lamang. Lahat sila ay may ranggo na mas mataas sa kanya, at kasama si Callan, natalo na niya ngayon ang 8 sa mga nagtanong siya na manlalaban sa listahan ng gem. Kung ito ay lalabas, ang buong mundo ay mayayanig hanggang sa kaibuturan nito, lalo na si Erudia mismo. Higit sa lahat, sabay-sabay silang umatake. Hindi nila alam na ganito pala kate-cut si Levi. Natigilan lahat sina Aloysius, Hayden, at iba pa. Hindi nila akalain na matalo ni Levi ang isa, pati silang 7. Nakakahiya. Nakakahiya. Bukod pa rito, ang demonyong ito ay halos kasing lakas at hindi magagapi gaya ng nagninangas na demon mismo. Ang lahat ng pag-asa ay nasa Ina ngayon. Hindi siya isang martial artist, kaya lahat ay umaasa na ang kanyang mahiwagang pamamaraan ay maaaring talunin si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1797. Kung tutuusin, iba ang magic sa martial arts. Maaari itong pumatay ng isang tao nang hindi nakikita. At saka, si Ina ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Isang ranggo lamang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Kaya naman si Ina ang pinakamaaasahan. Damang-dama niya ang bigat ng pag-asa ng lahat sa kanyang balikat. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado habang sinusulyapan si Levi. Kung aalis ka ngayon, pakakawalan kita, sabi ni Ina, na nagpa siya na bigyan ng pagkakataon si Levi. Palihim na pinagmamasdan ng Raisonian Samurai ang lahat sa buong oras na ito. Nakadeskay sila para walang makakita sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang patayin ang lahat mamaya. Nakakatakot. Akala ko hindi sila hahawakan ni Levi ng kandila, pero tingnan mo kung ano ang ginawa niya. Natigilan ang lahat ng mga samurai nang makita ang kapangyarihan ni Levi. Mabuti yan. Kung mas malakas si Levi, mas magiging perpekto ang plano natin at magiging mas makatotohanan ang lahat.
Nakangiting sabi ng pinuno ng organisasyon. Kakagawa lang ni Levi ng mga crater sa buong isla sa lakas ng kanyang suntok. Ang isla mismo ay nagsimulang lumubog. Ang tubig dagat ay nagsimulang bumubula sa mga gilid na parang may tsunami na magaganap. Hindi pa nakilala ni Levi ang isang master ng mahiwagang pamamaraan tulad ni Ina dati. Gayunpaman, tiyak na narinig niya ang mga ito sa mga sinaunang manual na iniwan sa kanya ng kanyang tagapagturo. Ang mga master ng mahiwagang pamamaraan ay talagang nakakatakot. Isang simpleng spell lang ay sapat na para patayin ang isang buong silid ng mga tao nang hindi nag-iiwan ng bakas. Screw off. Matatalo kita. Tinutukan ni Levi ng suntok si Ina, na tuluyang binaliwala ang panunuya nito. Sa isang malakas na boom, nagsimulang lumubog ang isla. Tatama na sana ang suntok kay Ina nang bumulong ito ng isang spell sa ilalim ng kanyang hininga at pinitik ang kanyang mga daliri. Mabilis na lumitaw ang isang invisible na kalasag at hamarang sa suntok ni Levi mula sa kanya. Nagsimulang maghiyawan ang lahat sa crowd. Gaya ng inaasahan kay Ina. Siya lang ang nakakaharang sa mga suntok ni Levi hanggang ngayon. Sa isa pang supersonic na boom, muling tumama si Levi. Pinunasan ni Ina ang parehong spell at hinarang muli ng kanyang kalasag ang kamao ni Levi. Gayunpaman, nagsimula siyang manginig at ang kanyang cool na ekspresyon ay nagsimulang lumabas. Malinaw, ang gayong malakihang panlilinlang ay hindi kapani-paniwalang nagbubuwis para sa kanya. Gusto kong makita kung gaano kakatagal makakatagal. Isang boom na naman ang narinig, at namutla si Ina nang mas lalo siyang nanginginig. Dama po ang ikaapat na suntok, at sa wakas ay nagsimulang umubo ng dugo si Ina. Boom! Ang ikalimang suntok ay tumama. Halos bumuhos ang sariwang dugo sa bibig ni Ina at malapit na siyang mag-collapse. Sa ika-anim na boom, tuluyang nabasag ang kalasag ni Ina. Lumipad si Ina sa malayo. Ang bawat spell ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto sa kanya, lalo na ang epekto ng mga suntok ni Levi ay idinagdag sa halo. Kung hindi dahil sa curiosity ni Levi na makita kung paano gumagana ang mga spells, maaari niyang ayusin si Ina ng isang suntok. Ang tanging nagawa ni Ina ay ipagtanggol ang sarili. Wala siyang paraan para salakayin si Levi. Wala ni isang manlalaban ang naiwang nakatayo. Sinong kumidnap sa anak ko? Lumabas ka kaagad. Sinimulang tanungin ni Levi ang lahat. Hindi kami yon. Wala kaming kinalaman dito. Niloko din tayo. Tama iyan. May nagplano ng lahat. Nagsimulang mag-away ang mga tao para ipaliwanag ang lahat. Sa wakas ay nagising si Forlivia at tumawag, "Tatay. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Hindi sila, ibang tao." Mabilis siyang binuhat ni Levi. Tara na. Dahil alam ni Forlivia kung sino ang nasa likod ng lahat, hindi na kailangan ni Levi na mag-imbestiga pa. Hahayaan niyang umalis ang lahat sa ngalan ng kanyang anak na babae. Kahit papaano ay mapangalagaan din niya ang ilan sa mga martial artist ni Erudia sa daan. Pagkaalis ni Levi kasama si Forlivia sa jet, may lumitaw sa isla. Para siyang harbinger of death, nagsimula siyang umani ng buhay ng mga nasa isla pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1798. Habang ang lahat ay nakatingin sa madilim na figure na biglang lumitaw, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga buto. Para silang lahat ay tupa na naghihintay na katayin. Levi. Akala ko umalis ka na. Anong ginagawa mo pabalik dito? Hindi maiwasang magtanong ni Ina. Hindi yan si Levi. Biglang sigaw ni Hayden. Mabilis na naramdaman ng karamihan ang aura ng taong ito ay hindi katulad ni Levi. Kailangan nating tumakbo. Tara na. Nagsimulang sumigaw ang mga tao habang sinusubukan nilang tumakas. Pagkatapos ng labanan kay Levi, gayunpaman, lahat sila ay lubhang nasugatan. Hindi sila makatakbo kahit saan. Sa tingin ko lahat kayo ay mananatili dito magpakailanman, sabi ng tao habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama. Sinimulan niyang patayin ang lahat sa isla nang walang pinipili. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, nagkalat ang sahig ng isla ng mga bangkay. Kahit na ang mga nasa listahan ng gem ay hindi nakaligtas sa pag-atake, at ang isla ay lumubog ng mas malalim. Malapit na itong bain.
Matapos patayin ang lahat, ang pumatay ay naglabas ng puting panyo at nakagawa na nagsimulang linisin ang dugo sa kanyang mga kamay bago umalis. Isang minuto lang pagkaalis niya, dumating na rin sa wakas ang mga mandirigma ng The Cardinal Hall. Perpekto ang timing. Pagkadating ni Kayden at ng iba pa mula sa The Cardinal Hall, nagulat sila sa patayan sa harap nila. Ang isla ay halos binaha at lahat ay patay. Anong nangyari? Natahimik ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Total huli na tayo. Nagmura si Kayden. Baka sa mukha ng lahat ang panghihinayang at pagsisisi. Alam nila na may masamang nangyari kung sumugod si Levi dito ng ganoon kabilis. Kanina pa nila siya hinahabol, ngunit hindi sila naging mabilis para ihinto ang trahedyang ito. Sinasaktan nila ang sarili nila sa loob. Bakit hindi tayo naging mas mabilis? Kung pinigilan lang natin siya sa oras. Ngunit hindi sila pwedeng maupo na lang at nagmumuni-muni tungkol sa nangyari. Ito si Aina, ika-11 sa listahan ng GEM. Ang taong ito ay ang ika-12. Lahat sila ay nag-scheme at nakilala ang bawat solong katawan. Habang nagbibilang sila sa kanila, mas nakakatakot ang sitwasyon. Kalahati ng listahan ng GEM ni Erodia ay nakahandusay na patay sa islang ito. Mayroong higit pang mga sinaunang puwersa mula sa labas ng Erodia na brutal na pinaslang din. Ito ay lubos na makakaapekto sa kapangyarihan ni Erodia mula ngayon. Mas masahol pa ang sitwasyon kaysa sa nangyari sa Paradise Villa. Ang lahat ng sumali ay naging rank 7 fighters pataas. Ngayong patay na silang lahat, malaking kawalan si Erodia. Ang mundo ng martial arts ni Erodia ay maaapektuhan ng husto. Wala pang ganitong uri ang nangyari noon. May humihinga pa dito. Mabilis na tumawag si Zelda. Sumugod ang karamihan. Malamig na tanong ni Gerald, pinatay ba ni Levi ang lahat dito? Ito ay. Ang taong ito ay patuloy na umuubo ng dugo at sinusubukan ang kanyang makakaya upang tapusin ang kanyang pangungusap. Ibang tao iyon. Gusto niyang sabihin. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap at sa isang sigaw ng sakit, siya ay namatay. Levi, alam kong ikaw iyon. Sigaw ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kinumpirma ito ng taong ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng, ito ay. Pagkatapos gumawa ng masusing pagsusuri ni Zelda at ng iba pa, alam nilang ito ay tunay na sining ng maapoy na demonyo. Si Levi lang ang nandito. Sino pa kaya ito? Hindi man ito lohikal, ang katotohanan ay inilatag sa kanilang harapan. Hindi na sila makapag-abala tungkol sa mga detalye ngayong napakalinaw ng ebidensya. Siguradong si Levi iyon. Galit na tumahol si Jabez, I can't believe Levi did this. Paano niya nagawang patayin ang lahat sa malamig na dugo? Tulad ng inaasahan sa isang demonyo. Pinapatay niya ang lahat ng tumatawid sa kanya, maging ang mga inosente. Napabuntong hininga si Zelda. Ang problema ay wala man lang ginawang mali ang mga taong ito. Nais lamang nilang kunin ang kanyang anak bilang isang alagad. Anong masama dun? Hindi niya kailangang patayin sila. Nabaliw ka, Levi. Kung talagang tinatahak mo ang parehong ruta na ginawa ni Cyrus, babaliktarin mo ang mundo ng martial arts ni Erodia. Umungol si Kayden. Hindi lang yan. Gusto niyang labanan ang buong Erodia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1799. Si Levi ay maling inakusahan. Siya ay lubhang mapanganib sa sandaling iyon, kaya't ang kaligtasan ni Erodia ay nanganganib. Kung hindi natin aalisin si Levi, siya ang magiging katulad sa kuna na mangyayari sa Erodia. Pinandilatan sila ni Gerald habang sinasabing, dapat hindi mo na ako pinigilan noong umpisa pa lang. Dapat hinayaan mo akong patayin siya. Pero sigurado ka bang mapapatay mo siya? Tanong ng iba. Puno ng kumpiyansa si Gerald bago ito nangyari. Gayunpaman, nasaksihan niya ang gayong nakakagimbal na eksena kanina. Ang mga nasa listahan ng GEM ng Erodia ay hindi niya katapat. Bukod pa rito, hindi mabilang na rank 7 fighters ang namatay. Paano ko siya lalabanan? Masyado lang siyang makapangyarihan. Ang tawagin siyang demonyo ay humawak na siya ay napakalakas. Ang kaganapan na binalak ni Ray Sonia ay perpekto.
Nagawa nilang mangolekta ng napakaraming kayamanan, some sa mundo ng martial arts ni Erodia, at maging isang malaking demonyo si Levi. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Maaaring magdulot ito ng malaking kaguluhan sa lalong madaling panahon. We need to reconfirm it. Ang reinforcement from the Cardinal Hall and the Eragon negotiated. Naiintindihan. Ang lahat ay nagsimulang mangalap ng ebidensya at ayusin ang mga pahiwatig. Nakumpirma na ang mga pamamaraan na ginamit upang patayin ang mga mandirigma ay 100% mula kay Cyrus. Kanina pa nandito si Levi, at nagkaroon ng matinding away. Iyan ay sigurado. Matapos ayusin ang kanilang mga ebidensya, kinumpirma nila na ito ay totoo. Pinatay ni Levi ang lahat ng magagaling na mandirigma sa lugar, na sinira ang mundo ng martial arts ni Erodia. Sige, maaari na nating iulat ang balitang ito. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari kapag lumabas na ang balita. Si Levi ay magiging pangkalahatang kaaway ni Erodia. Hindi lang iyon, naging kaaway din siya ng martial arts world. Ito ay napakalaking bagay. Napagtanto rin ni Levi na may mangyayari sa kanyang pagbabalik. Matapos marinig ang inilarawan sa kanya ni Forlivia, maaari niyang hulaan na may nag-set up sa kanya. May naglagay ng bitag, at kailangan niyang mahuli ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Sa katunayan, ang tao ay nagplano ng lahat ng ito para lamang ay target ang kahinaan ni Levi. Napaka-urgent ng sitwasyon kaya wala na siyang oras para mag-isip pa kung ano-ano, dahilan para mahulog siya sa mga panlilinlang. Gayunpaman, hanggat nailigtas niya si Forlivia, walang ibang mahalaga. Kahit na siya ay nakaset up o naka-frame, maaari niyang tiisin ito. Master, babalik na ba tayo? Tanong ng subordinate niya. Huli na ngayon. Dumating na ang mga tauhan ng Cardinal Hall. Huminga ng malalim si Levi habang sinasabing, kung hindi ako nagkakamali, lahat ng tao sa isla ay patay na. Pagkatapos ay may naisip siya at mabilis na nakipag-ugnayan sa West Skylord. West, tingnan mo ang mga tao sa Paradise Villa. Napagtanto niya ang isang bagay na lubhang seryoso. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng West Skylord, Guro, 10,000 martial artist ang namatay sa Paradise Villa. Walang nakaligtas. Ngunit ang Cardinal Hall ay nagtatago ng anumang balita tungkol sa bagay na ito. Parang inakusahan kanila sa bagay na ito. Hindi nakinig si Levi sa isang salita na sinabi ng West Skylord pagkatapos noon. Kaya ito ay pinlano sa lahat ng panahon. Ngunit wala akong ideya sa lahat. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit siya target ng The Cardinal Hall at tretuhin siya ng masama ngayon. Siya ay Crown King. Hindi katakataka kung bakit kukunin ng The Cardinal Hall si Evie. Kahit sino ay matatakot sa ganoong sitwasyon. Walang paraan para maalis niya ang lahat ng hinala ngayon. Kahit ang Diyos ay hindi siya matulungan. Kung ang mga Dragonites lang, naniwala sila sa kanyang mga salita. Gayunpaman, pinangangasiwaan ng Cardinal Hall at Eragon ang lahat. Sa hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya sa harap nila, hindi sila maniniwala sa isang salita na sinasabi niya. Ang buong sitwasyon ay nagbibigay ng sakit sa ulo ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1800. Guro, halatang pinlano ng tao ang lahat. Sinusubukan mong gawing isang malaking demonyo. Palaging dumarating ang mga tauhan ng Cardinal Hall pagkaalis mo. Nagagawa nilang maunawaan ng perpekto ang timing. Malinaw na haantong ito sa The Cardinal Hall at Eragon na kailangang makitungo sa iyo. Nagdulot pa sila ng malaking lamat sa pagitan mo at ng martial arts world, na nagpapahina sa martial arts world sa proseso. Ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nagsimulang magsuri sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, at tumango si Levi habang nakikinig. Tama sila. Teka, hindi. May mali. Isang tanong ang bumungad sa isip ni Levi noon. Ang ginagawang patayin ang lahat ng rank 7 warriors sa isla ay hindi isang madaling gawa, kahit na lahat sila ay nasugatan. Bukod dito, ang pumatay ng napakaraming makapangyarihang mandirigma, at umalis sa lugar bago dumating ang mga tauhan ng The Cardinal Hall ay hindi isang bagay na madaling makita. Bukod dito, walang mga trail na naiwan.
Nangangahulugan ito na hindi isang grupo ng makapangyarihang mandirigma ang pumatay sa mga mandirigma. Sa halip, iilan lang ang tao, o baka isang tao lang ang gumawa nito. Higit pa rito, ang The Cardinal Hall ang pinakamalakas na martial arts institution sa Erudia. Ang mga nasa organisasyon ay hindi ordinaryong tao. Hindi sila tanga. Hindi ba nila masasabi na may mali? Ang pagkamatay ng mga mandirigma ay dahil sa karagdagang pinsalang ginawa sa kanila. Hindi ba nila masasabi? Kung totoo ito, ginagamit ito ng mga tao ang pamamaraan ni Levi para patayin ang mga mandirigma, na hindi mag-iiwan ng anumang mga landas. Isang taong maaaring gumamit ng parehong pamamaraan tulad ng sa akin. Pinagpawisan si Levi sa naisip nito. Ang pinakamagandang paraan para sisihin siya sa dalawang massacre na ito ay isagawa ang mga ito gamit ang kanyang mga galaw. Ngunit ang kanyang mga galaw ay ipinasa sa kanya ng kanyang tagapagturo. Walang paraan na ginawa ito ng aking tagapagturo. Kung gayon, sino ang maaaring gumawa ng ganoong bagay? Sino pa ang nakakaalam ng parehong mga galaw? Sa hitsura nito, ang tao ay dapat na napakahusay. Hindi na talaga matukoy ni Levi kung sino iyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon, guro? Mukhang magiging kalaban ka ng publiko sa mundo ng martial arts ni Erudia sa lalong madaling panahon. Maraming mandirigma ang darating para sa iyo, tanong ng kanyang mga nasasakupan. Sa tingin ko, kailangan mo munang magtago sa ngayon. Iwasang makipag-ugnayan sa mga mula sa The Cardinal Hall. Sa ganoong paraan, maaari mong i-minimize ang pinsala at epekto, sabi ng isa sa kanila. Tama iyan. Kung makikipag-ugnayan ka sa kanila, at kung magkakaroon ng mga salungatan, mas mahirap ipaliwanag. Minasahe ni Levi ang kanyang mga templo at malamig na sinabi, hayaan mo muna akong mag-isip ng paraan sa ngayon. Mas maganda kung mahuli natin ang nasa likod nito. Samantala, ang mga Raisonian ay umatras. Salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkatapos, nagsimulang yumoko ang lahat sa umatake. Nagkamali ako kanina, but luckily, walang nagsabi ng totoo. Kahit nakaalis na ang mga Raisonian, nananatili pa rin si Okano sa paligid. May napansin siyang hindi patay. Mag-iingat ka na lang sa susunod. Mabuti na lang at nasa panig namin ang swerte, at hindi niya kami inilantad. Oo. Salamat sir. Pero kakasimula pa lang ng plano natin. Kailangan nating magpahangin ng apoy at gawin ito sa pangalan ni Levi bilang demonyo ay totoo. Kailangan nating tiyakin na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang labanan ang mundo ng martial arts, The Cardinal Hall, at Eragon. Kakasimula pa lang ng plano ng Raisonians. Iniulat ni Kaden at ng iba ang lahat ng totoo sa The Cardinal Hall at sa Eragon. Nang marinig ang kanilang mga ulat, ang mga miyembro ng konseho ng The Cardinal Hall at ang Eragon ay nag-organisa kaagad ng isang pulong. Hindi na natin siya hahayaang magpatuloy ng ganito. Una, alisin sa mga Dragonites ang kanyang titulo bilang Crown King. Pangalawa, kailangan nating habulin si Levi, buong lakas. No matter what, we'll only decide once we were captured him. At kailangan nating dalhin ang kanyang anak sa The Cardinal Hall. We have to make sure na hindi niya iiwan si Erudia. Mahihirapan tayong hulihin siya kung aalis siya. Iyon ang napagdesisyonan ng Cardinal Hall. Siguradong magugulat ang mga tao sa Erudia kapag naibigay na ang mga utos. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos. At bago ko tapusin ang video nito, shoutout muna kay Wilson Toralba. So mga master, sa gustong magpa-shoutout, comment down below. Isha-shoutout natin yan sa ating susunod na videos. Maraming salamat mga master sa pagsuporta sa ating munting channel. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. So yun lamang po mga master. Hanggang sa muli. Bye-bye!